ng Bureau of Immigration at NBI na banta sa national security ang dumaraming dayuhan na may peking birth certificate at iba pang dokumento. Ang dalawang nahuli ng BI ginagaya raw ang pagsagot ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. May unang balita si Darlene Cai. Nang tanungin ng ilang senador tungkol sa ilang detalye ng kanyang pagkatao. Ang sagot na yan, ginagamit na rin daw ng ilang dayuhang nahuhuli ng Bureau of Immigration na may peking birth certificate. Tulad ng dalawang baeng nahuli ng BI sa NAIA Terminal 3 noong July 10. Yung isa po doon sa mga naaresto natin sa Paliparan, claimed that she was homeschooled kaya siya walang records or anything ng kanyang childhood. Yung isa naman po nakalimutan niya kung ano na nangyari sa childhood niya. Ultimo mga kapatid niya, hindi na siya sure kung ano yung mga pangalan. Sabi ng BI, senyales ito na dinoktor lang ang kanilang mga dokumento. Meron din naman daw foreign nationals na may hawak na peking birth certificate na sanay nang sumagot kaya mas mahirap silang madetect. Na-review na nila yung mga isasagot nila at saka medyo matagal na nilang ginagamit yung identity na yun. Mula 2019, nakahuli ang BI ng 14 ng banyagang may peking birth certificates at ibang mahalagang dokumento gaya ng passport. There are a lot po na parang gusto na lang tumira dito permanently but I guess they were taking shortcuts in getting their citizenship. Para sa Bureau of Immigration pati National Bureau of Investigation o NBI, malinaw itong banta sa pambansang seguridad. Matapos madiskubre ng NBI ang 200 dinoktor na birth certificate na inisyu ng Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Karamihan sa mga kumuha ng peking birth certificate ay Chino. Kapag may Philippine birth certificate kasi ang isang foreign national, itinuturing na siyang Pilipino, kaya maaring mawala na siya sa radar ng BI. Ayon sa Philippine Statistics Authority, local government units yung may hawak o may jurisdiction at namamahala sa mga local civil registry kung saan nag-a-apply para makakuha ng birth certificate. Gayunman, tumutulong na rin daw sila sa investigasyon. Doon sa mga ginagawa nating fact-finding investigation, nagpupunta pa tayo doon sa mga barangay na kung saan nakadeclare doon sa ang birth certificate. Kapag na-determine natin na okay, we have the sufficient evidence na makapag-file ng case, then that's the time that we will endorse it to the Office of the Solicitor General for the petition, filing of the petition of cancellation of birth certificate. Nais ng ilang kongresista na imbestigahan ng Kamara ang insidente. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat patibayin pa ang batas kaugnay sa late registration. Ito ang unang balita. Darlene Cai para sa GMA Integrated News. Patuloy na hinahanap ng Senate Sergeant at Arms si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang 6 pang cited in contempt dahil ilang beses nang inisnab ang hearing ng Senado. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ang abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David. Magandang umaga po, Attorney. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Ay, good morning Maris. Magandang umaga. Una po sa lahat, si Mayor Guo po ba a-attend na sa Senate hearing ngayong may utos na pong ipaaresto siya? Well, actually, yun ang matagal ko na advice sa kanya. Lagi ko naman nire-remind siya kasi may consequence nga. Kung hindi ka maka-attend ng hearing, yun na nga, mawawaran siya. Ang problema nga kasi, laging sinasabi niya sa akin, yung kanyang physical, emotional conditions. Hindi niya, kasi sobra kasi siya traumatized dito sa mga Senate hearing. Hindi Kaya po ba, pagka ganyan, hindi po ba napatingin na sa doktor, napamedical na siya? Well, hindi naman yan kasi isang araw lang yan. Kasi yung stress, lalo ngayon, lalong lumalala, di ba? Kasi ang dami na naman mga bagong events ang detrimental sa kanya. Like, in-issue ka ng warrant, in-expose ka sa public about your AMLA accounts. Yung stress level, di man bumababa, lalong lumalala sa mga ginagawa sa kanya sa public. So in other words, takot na po siyang humarap? Most likely, ganun ang personal paniniwala ko dyan. Yung mga observations. Because of recent development. Lalo siyang na-trauma, lalo siyang nag-worry, nag-alala o natakot. So in other words din po ba ay hindi pa siya medically cleared para humarap sa isang pagdinig katulad ng Senate hearing na ito? Yung sinasabi mo medical clearance, siyempre medical practitioner magsasabi niya. Pero siya, on her when own... you talk to her, attorney? Hindi, yun na nga, sabi niya,
natatakot talaga siya. Tsaka traumatized siya sa Senate investigation. Lalong lumalala yung kanyang anxiety attack, yung kanyang emotional problem sa recent developments na nangyayari sa kanya. I understand, nakausap niyo po siya, no? Pero nabanggit po ba niya kung nasaan siya? Alam niyo po ba kung nasaan siya? At kailan niyo siya huling nakausap, attorney? Kausap ko siya kahapon, pero hindi ko alam kung saan siya. Pero 100% nasa Pilipinas siya. Yan ang sinabi niya sa akin. Binanggit niyo rin po kanina na lagi niyo po siyang sinasabihan, no, na mas mainam na humarap muna sa Senate hearing. Lalo na po ngayon, hanggat hindi pa inilalabas yung ng Korte Suprema, yung TRO na hinihiling po ninyo. Alam mo kasi, Maris, yung pagtatago, sayang yung buhay pag nagtago ka. Kasi ang problema lang naman dito, kung a-appear siya sa Senate, magsasalita lang siya. And then kung tapos na siyang questioning, wala nang arrest order, wala na. Pwede na siyang umuwi. Ang problema nga lang kasi, ang worry ko lang, well, on the legal point of view, dahil sa dami ng pinahin nilang kaso laban sa kanya, criminal, civil, yung right against self-incrimination, masyado nang apektado yan. Kasi hindi na siya magiging effective resource person. Kasi tandaan mo, kaya siya inaresto, hindi naman dahil accused siya. Dahil resource person siya na hindi sumipot sa hearing. So in other... Ano pa ngayon? Okay, go ahead, sir. Ano pa ngayon ang effectivity niya, effectiveness niya kung hindi siya pwede magsalita? Dahil may constitutional right siya against self-incrimination. Yun lang worry ko dun . So in other words po, yung sinasabi po ninyo ngayon na hindi na siya magiging effective na resource speaker because of what she's feeling, no? Talagang siya traumatized. It will outweigh yung mga legal implications naman for not attending the Senate hearing? And then sinasabi ko, hindi siya magiging effective kasi any question that may be asked about what she knows, apektado yung kanyang right against self-incrimination. Dahil may mga criminal cases siya sa ombudsman tsaka DOJ. I don't know kung meron pang iba. Pero right now, yun ang na-receive natin yun ang hinaharap natin. So, ang point ko is, kung magsasalita ka, yung right against self-incrimination, anything you say may be used against you in the court of law. So, ano ang pwedeng itanong sa kanya na hindi siya self-incriminate? Yun. Kaya, how can she be an effective resource person with that kind of development? So, ibig sabihin din po, kayo rin po yung nag-a-advise sa kanya na wag na lang umattend. Hindi. Hindi ko pwedeng i-advise yun. Kasi po, sabi nyo, kahit anong sabihin niya, magiging self-incriminating . Hindi, kasi I have to advise her kung ano yung effect ng pagsasalita niya, di ba? Legal implication yan . Siyempre, kaya nga may lawyer, di ba? Hindi para advise mo siya na violate yung law. Ibibigyan mo siya ng scenario and then you explain kung ano ang pwedeng mangyari, kung ano ang legal implication noon. Okay. Pero ako, kung ako yon, siyempre ako ang advice ko, you attend. Kasi nga, if they ask you a question, you can invoke or you can always invoke your right against self-incrimination. I am not advising that huwag siya mag-attend. Mag-attend ka, pero huwag kang sumagot sa mga incriminating questions. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi ko, parang hindi mo ako na-pick up doon. Ang sinasabi ko, kaya hindi siya effective maging resource person. Kasi pag nandun siya, humarap siya doon, tinanong siya, she can always invoke her right against self-incrimination. So how can she help the Senate committee na magbalangkas ng batas? Umusad, yung kaso. Kung ganyan ang magiging outcome ng inquiry sa kanya. But right yun now, ang ibig sabihin. Right now, as we speak, attorney, ano po ba magiging legal implications naman kung siya ay patuloy na hindi haharap sa Senate hearing, bukod po dun sa utos na ipaaresto na siya? Well, kung hindi hahanapin siya, ngayon, pag hanahanap siya, idadalhin siya sa Senado at doon tatanungin siya. Ang problema nga lang, kung tatanungin siya, yun na nga. Kasi ito naman, ano naman to, pag kagaya ng mga naunang mga Senate investigations, pag natapos na yung kanilang, ano ba yun, yung Senate year nila, may tawag sila, yung kanilang term,
wala na. May tawag din na doon yung basta pagtapos na yung kagaya nila Senator Gordon, tapos na yung investigation nila, wala na rin yung visa yung warrant na yun. Attorney, once and for all, nandito pa ba sa Pilipinas si Mayor Go? Oo naman. Siyempre, ba't naman hindi ko paniniwalaan 100% assurance naman. Tsaka, sabi nga niya sa akin, paano naman siya makakalabas ng Pilipinas? May lookout order siya, tsaka ang higpit ng mga airports natin. Alright. Ayoko namang insultuhin ng ating mga immigration na kaya silang palusukan ng isang tao, di ba? Alright. Maraming salamat po sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin, Attorney Stephen David, abogado Thank po you. ni Okay, Mayor thank you, Maurice. Alice Go. Ingat po. Inilabas na ng mga otoridad sa Amerika ang litrato ng umunoy gunman sa assassination attempt kay dating US President Donald Trump. Ipinag-utos na rin ni US President Joe Biden na imbestigahan kung nagkaroon ng pagkukulang sa seguridad sa campaign rally ni Trump. Darito ang unang balita. Nakatakdang dumalo si dating US President Donald Trump sa Republican National Convention sa Milwaukee sa Wisconsin sa Amerika kung saan formal siyang inonominate para sa US presidential elections sa kabila yan ng assassination attempt sa kanya sa isang campaign rally sa Butler, Pennsylvania noong Sabado. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Nagtamo ng sugat sa kanang tenga at pisngi si Trump. Nakalabas na si Trump sa ospital at nasa New Jersey na. Sabi ni Trump sa kanyang Truth Social account, tumama ang bala sa itaas ng kanyang kanang tenga. Napatay ng mga otoridad ang gunman na kinilalang si Thomas Matthew Crooks na taga Pennsylvania at registered Republican batay sa state voter records. Inimbestigahan ngayon ng US Secret Service kaugnay sa insidente. Ayon sa ilang ulat, nakita ng ibang nanonood sa Trump rally ang gunman na nagpalipat-lipat ng bubong at agad daw isinumbong sa mga armed officers sa paligid. Pero di raw agad napansin ng mga nakabantay na sniper. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng gunman. Ayon pa sa US Secret Service, bukod sa gunman, isang spectator ang nasawi at may dalawang critical ang lagay. Nagkausap na raw si US President Joe Biden at Trump tungkol sa insidente. There's no place in America for this kind of violence. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. Ganyan din ang naging pahayag ni dating US President Barack Obama. Si Pangulong Bongbong Marcos, kaisa ang iba pang world leaders sa pagkondena sa tinawag niyang political violence sa Amerika. Tinawag naman ni dating US First Lady Melania ang gunman na monster. Ang Oversight Committee ng US House of Representatives magsasagawa ng pagdinig sa July 22. Kaugnay sa pamamaril at pinatawag na ang direktor ng US Secret Service. Ipinag-utos na rin ni Biden na imbestigahan kung may pagkukulang sa naging seguridad. Muling maghaharap si Trump at Biden para sa US Election 2024 sa Nobyembre. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Hinuli ng mga otoridad ang ilang motorista sa Santa Maria, Bulacan. Kahit kasi mga pribadong sasakyan, nagsasakay raw ng mga pasahero ang mga ito at naniningil ng bayad. May unang balita live si James Agustin. James, di kolorum yan. Van, good morning. 4 na umano'y kolorum na sasakyan yung nahulit na tikita ng mga operatiba ng SAIG sa kanilang operasyon dito po yan sa Santa Maria, Bulacan. Yung isa doon sa mga nahuli nila Ivan ay nauwi pa sa habulan matapos tumakas yung driver. Pinara ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang ilang pribadong sasakyan na may sakay umanong pasahero sa Santa Maria Bypass Road dito sa Bulacan. Nakatanggap daw ang SAIC ng impormasyon na 100 pesos ang binabayad ng bawat pasahero na patungong Balintawak, Muñoz o SM North. 2 kotse at isang AUV na may sakay umanong pasahero ang agad na natikitan dahil may tuturing daw itong kolorum. Ang isang nahuli ay TNVS driver pa man din pero wala nakabook sa kanyang app. I-impound ang mga sasakyan. Ang driver naman ay kinumpiska ang lisensya at inisyuhan ng Temporary Operator's Permit o TOP. Samantala, isang L300 van naman ang biglang bumuwelta pabalik nang makita ang SAIC. Humarurot ang sasakyan kaya hinabol ng mga operatiba. Ang habulan umabot pa sa Barangay Poblasyon. 2 tricycle ang nabangga ng L300 van, isang tricycle driver naman ang nasugatan. 12 pasahero ang sakay ng L300 van ayon sa SAIC. Narito ang pahayag ng SAIC at ilang natikitang driver. Sila naman pumapara sa akin eh. Siyempre, minsan sa taxi pa kasi yon ang ginagawa din namin, sir. Paluwas po kasi ko ngayon. Yung po kasi 2 po doon, pamangkin ko tsaka pinsan. Nung pong kasi katrabaho po nila, sinabi ko lang po papunta po ako ngayon Cavite. Ngayon lang sir na sinabi ko lang sila doon. Pero hindi ko talaga mamasada, sir.
Kasi yung milis ko, sir, pumapasok. Napakadelikado po na sumakay sa isang kolorong vehicle sapagkat unang-una yung insurance ng ating mga pasahero. Ito ay makukompormisyon. Pangalawa, yung mismong may-ari. Hindi naman natin kilala, hindi naman sila franchise holder. So medyo magkakaroon din sila ng problema pagdating naman doon sa pananagutan nung may-ari ng sasakyan. Samantala, Ivan, dito sa bahaging ito ng Barangay Poblasyon dito sa Santa Maria, Bulacan, dito po umabot at nagtapos yung habulan. Yung nakikita nyo, yan yung mga tricycle na nabangga nitong L300 van at ayon sa SAIC, hinihintay pa ngayon dito yung mga pulis mula sa Santa Maria PNP para nga po maimbestigahan ito dahil patong-patong na yung reklamo nakakaharapin nitong L300 van driver. At isa nga po yung nasugatan dito. Nagpapatuloy itong operasyon ng SAIC dito sa Santa Maria, Bulacan at nasa 120,000 to 200,000 pesos po yung multa para dun sa mga mahuhuli na kolorum na sasakyan. Yan muna yung latest mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin natutunton si suspended Mayor Alice Guo na ipinaaresto ng Senado dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa panayam natin kanina sa abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, sinabi niyang nasa Pilipinas pa rin ang kanyang kliyente. Hawak naman ngayon ng Senado ang accountant ni Guo na si Nancy Gamo. May unang balita si Jonathan Andal. Nakakulong na sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nahuli siya ng Senate OSAA o Office of Sergeant at Arms sa kanyang address sa Caloocan City. Siya pa lang ang nahuli sa 8 ipinaaresto ng Senado na nang isnab sa mga pagdinig kaugnay sa Pogo. Si Guo hindi nadatnan sa kanyang farm sa Bamban. Ang mga kapatid niya hindi rin nakita sa nakalista nilang address sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela. Meron kaming arrest order kay CMN, El Guo, tsaka Sheila Guo. Wala pong ganyang nakatira dito, sir. Hindi rin nakita ang mga sinasabi nilang magulang na sina Wen Yidlin at Jan Zonggo. Maging si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulang guilty sa PDAF scam na tumanyong independent consultant sa mga sinalakay na Pogo sa Bamban at Porac. Bagamat ayon sa abogado ni Cunanan, sisipot daw siya sa susunod na pagdinig. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede namang kusang sumuko sa Senado si Guo. Oo, ma'am, para mawala yung contempt niya. Otherwise, sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin siya sa Senado eh. Kinunan namin ang reaksyon ng kampo ni Guo pero walang tugon ng kanyang mga abogado. May petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Guo para pigilan ang Senado na imbitahan siya sa mga pagdinig. Pero sabi ni Pimentel, hanggat walang temporary restraining order ang Korte, dapat dumalo sa mga pagdinig si Guo. Kung walang utos ang Korte, yes, sir. Para sa pabor ng petitioner, sumunod ka ngayon sa utos ng Senado na umattend ka. Kahit anong sagot mo, pwede magamit laban sa iyo sa isang criminal proceeding. Di ba ginpoke ka na right against self-incrimination mo on a per question basis? Teka, alam na ng lawyers na yan. Ang nangyari tuloy kay Mayor Alice Guo, meron na nga siyang problem sa substantive law. Dadagdagan pa niya ng procedural law. Kasi ito procedural to problem yan, not attending eh. Batay sa arrest order, kapag nahuli na ng OSAA, sina Guo at iba pa, ikukulong sila sa Senado hanggang humarap sila sa susunod na hearing sa July 29. Pinasabina na rin sa July 29 hearing ang 18 individual na isinasangkot sa mga sinalakay na Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Kabilang dyan si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna, executive assistant noon ni dating presidential spokesperson Harry Roque, na ang appointment papers ay nadiskubre ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Pabor ang mga tindera ng bigas ay sinasagawang nationwide monitoring sa presyo ng bigas. Ang dapat daw i-monitor ng mabuti ang mga importer at supplier. Live mula sa Quezon City, may unang balita, EJ Gomez. EJ? Susan, naglunsad ang Trade and Industry Department ng nationwide rice price monitoring para masuri ang epekto ng pagtatapyas ng taripa ng bigas sa kabuang supply chain mula importers hanggang retailers. Magandang balita raw yan para sa ilang nagtitinda ng bigas at mga mamimili na nakausap natin dito sa Kamuning Market sa Quezon City.
Mahigit 3 dekada nang nagtitinda ng bigas ang pamilya ni Jane sa Kamuning Market sa Quezon City. Nagsimula raw sila noon na nasa 12 pesos pa lang ang kada kilo ng bigas, na ngayon ay abot na sa 60 pesos o higit pa. Bilang tindera, wala naman daw silang nagagawa sa tuwing may pagtaas ng presyo sa bigas. Kaya pabor daw sa kanya ang mas masusing pag-monitor ng presyo mula sa mga importer at supplier. Kasi kami, napipilita kaming magtaas, pag mataas talaga ang presyo. Pag mababa, binababa talaga namin. Dapat yung mga supplier namin o yung kinukuha nila, ang kanilang pinagtutuunan pansin, hindi kaming mga manininda. Inilunsad ng gobyerno ang nationwide rice price monitoring para i-assess ang epekto ng pagtapyas sa taripa ng inaangkat na bigas sa kabuuang supply chain mula sa mga importer hanggang sa mga retailer. Pangungunahan ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang pagbabantay sa galaw ng presyo ng bigas sa retail markets, grocery stores at wet markets. Ayon sa DTI, magiging mahigpit sila sa pagsubaybay at pagsusuri. Ang makukuha raw na impormasyon ay makatutulong sa mga gumagawa ng patakaran para matiyak na sapat ang supply ng bigas. Yan naman daw talaga ang dapat na gawin ng gobyerno, sabi ni Lucy, na arawan kung bumili ng tig sa 10 kilo ng bigas para sa kanyang kantin. Mas maganda po. Kasi po, tumataas yung presyo ng bigas. Kailangan namin din ng mga tindera ng medyo mababa. Hirap po kami ngayon sa pagbabudget. Gawa ng mataas na ang bigas, mataas pa yung mga gulay. Lahat po tumataas, pati mga karne. Panawagan naman ng rice retailer na si Jane. Dapat ibaba talaga yung presyo ng bigas. Kagaya nung dati na talagang kaya ng mamimili yung presyo. Para na rin sa aming manininda na para yung puhunan namin hindi gasinong tumaas. Ayon pa sa mga tindera dito ng bigas na nakausap natin, okay naman daw sa ngayon ang supply nila. Talagang mabenta lang daw yung mga tig 50 to 55 pesos ang kada kilo. May ilan naman daw na dumidiskarte, hinahaluan ng kaunting medyo premium o kaunting mas mataas na presyo para okay pa rin kahit papaano ang quality o ang lasa kapag kaisinaing. At yan ang unang balita mula rito sa Kamuning sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Samantala mga kapuso, nakisaya ang lead cast ng Pulang Araw sa first ever PinoyCon sa Makati City. Kilig na pangaharan ang atid ni na Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Present din si Dennis Trillo. May meet and greet portion din kung saan nakapagpa-autograph ang fans ng mga Pulang Araw merch. Ipinakita na last Saturday ang official billboard ng Pulang Araw. Mga kapuso, ayan! Ilang tulog na lang matutunghayan na ang biggest family drama of 2024. July 26 sa Netflix at July 29 naman sa GMA Prime. Mapapanood din ang Pulang Araw sa Kapuso Stream, Pinoy Hits at GTV.